Pag Pwedeng humalay, hawakan? pwede po. Okay lang? Ay, parang may laman sa loob, no? Sobrang laman. Ay, mga kababayan, Pati po dyan. parehas. Ay, malamig to. Sabi ko sa sarili ko, pipilitin ko kahit mahirap. Kakayanin ko para ho sa 3 anak ko ho. Nagpapasalamat nga po ko kahit ganito ako, tinanggap po ko ng asawa ko. Salamat kasi minahal mo ko kahit ganito ko. Tinanggap mo ko. Kahit maraming humahadlang ko na wag akong mahalin mo. Hindi mo sila pinansin. Ako yung pinindigan mong mahalin. Gusto ko lang po sa makakapanood ng mga followers niyo po na sana matulungan nila ako maipagamot ng makalakad po ko ng normal, ng hindi po ganito. Gusto ko po gumaling din po. Yan mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang umaga po sa atin lahat. Mga kababayan, nakaraang araw po may nakita ako sa comment section. Isa nating followers muli na nag-message kay Daddy Frankie. At nakita natin mga kababayan, nag-send din siya ng picture. Makikita niyo po doon, ito ilalagay ko. Na nakaagaw pansin sa Team Daddy Frankie. Kaya naman mga kababayan, sa araw na ito, amin siyang hinanap, pina-trace natin ang kanyang location. Kaya nandito kami ngayon malapit sa kanyang bahay at aalamin natin kung ano ang kanilang kalagayan. Mga kababayan, samahan niyo po kami at sama-sama nating alamin ang kwento ng followers ni Daddy Frankie na humihingi ng tulong. Tara, let's go. Kung nakakatakot dito, baka may sawa. Parang ano yun, no? Puro talahib, oh. Kabundukan kasi ito mga kababayan, pakita mo. Yan. Kahit saan yan mga kababayan, kahit saan lugar, basta kaya abutin ng Team Daddy Frankie, pupuntahan natin yan. Makapag-abot tayo ng kahit kaunting tulong. Nangati na. Hindi ko alam na bundok yung pupuntahan namin mga kababayan. Taas tayo medyas kasi mamakagat na naman tayo ng dengue. Natatandaan yung mga kababayan na 2 months ago, nakagat ako ng dengue. Hello po. Hello po. Gandang umaga. Ay, dito yan, no? Ay ate, kumusta ka na? Ayos lang po. Ikaw yung nag-message sa amin? Opo. Anong pangalan mo ate? Annabelle po. Annabelle. Bakit ka nag-message kay Daddy Frankie, ate Annabelle? Kasi po lagi akong nanonood ng mga video niya, mga natutulungan po kayo. Sana po buti nga po nag-message, nag-comment po ko dun sa isa pong video niyo po na sana one day po matulungan niyo din po ako. Yun nga po may nag-message sa akin na ano niya sa team Daddy Frankie po na gusto niya pong mapuntahan ako. Nakita ko kasi yung picture na pinadala mo. Opo. So hindi ako makapaniwala. Akala ko kasi hindi legit. Opo. Kasi maraming nagsisend sa amin ng picture na mga kakaiba. Opo. Parang hindi makapaniwala. Pero pag mini-message namin, yun maraming hindi totoo na ang nangyayari is kinakapture lang na yung picture tapos naghihingi through GCash. Pero pagka kinakausap namin or gusto namin makita personally yung sinend nilang picture is wala naman pala sa kanila. Hindi ko nila mapakita. Opo. So, ma'am, kumusta ka dyan? Ayos naman po. Ano pangalan mo ulit? Annabelle po. Ma'am Annabelle, nakakalakad ka ba? Nakakalakad-lakad po. Pwede bang Pwede ka ba kitang makita na naglalakad? Pwede sa labas? Pwede po. Sige. Okay lang? Okay lang po. Okay. Ganyan lang. Pwede bang dito? Umupo tayo rito? Opo.
Ayos lang po. Urong ka dito, te. Ayun. Ito yung nakita ko sa picture. Po, ito po. Ay, ang laki na. Meron pa po siya dito. Ayan. Ano yan? Ayan po, parang ganito din po siya. Ayan, meron pa po siya. Ay, ang dami na. Buong katawan? Ayan pa po. Hindi naman po buong katawan. Dito lang po, tsaka ho, dito. Ayan po. Ayan. Anong tawag sa sakit na yan? Wala pong makita. Gaya na po kami sa Regional Batangas po, tsaka sa PGH po. Ate, wait lang ha. Okay lang idikit ko to sa'yo, yung mic. Yan mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang mapagpalang hapon na pala, kala ko umaga. Isang mapagpalang hapon po sa atin lahat mga kababayan. At hindi ako makapaniwala sa nadatnan kong sitwasyon ni Ate Annabel. Apo. Sitwasyon ni Ate Annabel. Siya po ating viewers at nag-send po siya ng kanyang picture na kung maaari daw, ang kahilingan lang niya is kung pwedeng madalaw siya ng Team Daddy Frankie. Salamat sa Panginoon at nakarating kami rito sa kanilang bahay. At atin siyang kakausapin, si Ate Annabel. Ate Annabel, ilang taong ka na? 30 po. Nito lang po, nag-birthday po ako ng 16. Hindi ka na nakapag-tsinelas, no? Hindi na po kasi Pati sa dito. paa. Malambot po siya. Malambot yan. Opo. Anong nararamdaman mo? Anong pakiramdam? Wala naman po pag malamig ho ang panahon nakirot po. Kailan nagsimula yan? Grade 5 po. Ilang taon ka nung grade 5? Mga 15 po. 15. Parang late ka na nag-aral. Mhm. Pero nung Mga bata po, maliit pa po siya, nakakapagsapatos nung pa 7 po ako. years old ka pa, maliit lang yan. Wala po, parang ganito din po siya normal. Normal. Opo. Hanggang pong nalaki ako, na unti-unti po siyang nabukol. Hanggang sa grade 5 po na hindi na makapagsapatos po. Anong grade 5 ka, hindi ka na mapagsapatos. Anong natapos mga gan saan? Second year po. Second year. So nung second year, gaano nakalaki yan? Hindi pa po siya sobrang laki. Maliit pa po siya. Nakakapag ano pa nga po ako nun. Nakakapagpantalon po. Pero Eh, ngayon, Hindi na po. Hindi na ho kasi ang pantalon sa ano po. oo. Wala nang kasya. Kumbaga, sakasakali. Pasadya na, ano? Opo. Isa po yung malaki ho. Pati dito, talagang lumalaki. Malaki po siya. Nababa po. Dati po wala ito siya. Wala po ito dati. Wala ito. Hanggang Parang po nanganganak, ganun. Nababa po. Kaya ako pag malamig ho ang panahon, nakirot po minsan ho, nahihimatay ho ako. Tsaka balo ho maglakad ng malayo. Bawal na maglakad. So dito ka na. Paikot-ikot po. Ano yung Paano ka nabubuhay? May asawa ka ba? Meron po, nagtatrabaho pong construction. Construction. Extra lang po. Ilang anak mo? 3 po. Nung nag-asawa ka, meron na. Meron na po. Meron na po akong ganito nung nag-asawa po. Gaano kalaki yan nung nag-asawa? Maliit pa po siya. Ilang taon na yung anak mo? Yung pong panganay 8 po, yung pangalawa ho 6, yung bunso po 3. So 3 anak mo. Opo. May 3 years old ka pa. Apo, meron pa po. Ano yun? Pag nanganganak ka, normal din? Normal po. Kaya po ng normal. Kaya. Mhm. Ano sabi ng doktor sa inyo? Ano sabi? Wala pong makita eh. Madami na pong tumingin. Madami na pong tumingin sa akin doktor. PGH po, tsaka sa Regional Batangas po. Wala po. Wala silang masabi ko anong Wala sakit. po. Wala. Kahit ano pong gawin nila, wala pong, hindi po alam kung anong sakit po. Ba't ganun, no? Ang dami na pong tumingin. Ilang beses na po kami nagpunta ng PGH. Wala po. Wala silang makita. So, ganyan na lang. Yung maluluwag na lang ang short na ginagamit mo. Oo, maluluwag po.
Gaano nakalaki? Mabilis din ang paglaki niya. Yan po. Pero wala kang nararamdaman na sakit or what? Pag malamig lang. Pag malamig lang ho, nakirot. Anong ginagawa mo dyan? Hinuhugasan? Hindi po, minsan ho, inugasan po. Minsan ginaganyan ko pag nakirot, pinipisil ko po. Pag nakirot, pinipisil. Anong laman sa loob niyan? Ewan ko lang po kung anong laman po niyan. Basta pag nakirot, ginaganyan ko. Kasi naabot po hanggang dito yan. So may nakakaramdam din ito? Nakakaramdam po. Parehas ang pakiramdam sa normal mong Hindi po. mas Dito po mas pag ano siya, mas malakas po dito po, konti lang ramdam po. Sabi mo may 3 kang anak. Meron po. Paano mo sila inaalagaan sa ganyan sitwasyon mo? Pinipilit ko pong kayanin kahit po mahirap. Kasi wala naman pong tutulong sa akin, kundi sarili ko lang po. Sino naglalaba? Minsan po ako, minsan po asawa ko. So ikaw, sa sitwasyon mong yan, ikaw pa rin gumagawa sa gawaing bahay? Opo, kasi po asawa ko minsan nasa trabaho, wala naman pong tutunot. At ang anak po yung maliliit pa ho. Hindi naman po nila kayang magluto. Kaya po ako pinipilit ko po kahit ganito, kahit sobrang hirap po. Ang mga magulang mo, nasaan sila? Nasa Bicol po. Ang nanay mo, nasa Bicol? Papatay na po nanay ko. Ang tatay mo? Nasa ano po, Bicol din po. Nasa Bicol din. Hindi ka nila pinupuntahan? Minsan po, pinupuntahan po. Hindi ka nila natutulungan? Hindi naman po, hirap din naman po sila. Mahirap din ang buhay. Opo. Pero alam naman nila yung sitwasyon mo. Alam po. Ano sabi nila sa'yo? Minsan po, pag meron sila, minsan papadala naman po kami. Minsan po, pag wala, hingi silang pasyensya. Kaya po, asawa ko na extra po para mabuhay po kami kahit sobrang hirap po. Mabuti, nagkaroon ka ng 3 anak, no? Opo, blessing na po sa akin yung 3 anak po. Kasi papasalamat nga po ko kahit ganito ako tinanggap po ko ng asawa ko. Oo. Kahit po may kapansanan ako. Bihira yung ganun, te. Opo. Kaya pasalamatan mo ang mga bawat bagay, no? Opo. Gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Ate Belma na nanay na may 3 anak, tapos may ganyan. Sobrang Paano hirap. mo iminamanage yun? Maglalaba? Ano lang po, minsan po pag magluluto, alalay, papatulong na lang po ako sa mga anak ko magpakuha ng panggatong. Kasi nga, hindi ko po kayang maghanap ng panggatong. So, kahit po sobrang hirap, pinipilit po. Kahit hirap na po, kailangan po kayanin, mapalaki na po yung mga anak kong 3. So, itong tinitirhan ninyo, lupa nyo to? Hindi po. Patira lang po. Patira lang. Opo. Gaano na kayo katagal nakatira dito? Mag-1 taon na din po. Ay, 1 taon pa lang? Opo. Saan kayo galing dati? Sa Bicol po. Sa Bicol, naglipat kayo. So, from Bicol, ganyan na yung sakit mo. Opo. Ganito na po. Alalay lang po ng asawa pag bababaw ng bus. Saan kayo nagkakilala ng asawa mo? Sa Batangas po. Sa Batangas. Paano kayo nagsimula? Mabuti, I'm very no? Proud ako sa napangasawa mo kasi Opo. pag-ibig talaga mga kababayan, no? Hindi niya po inantala yung mga nag-ano sa kanya na bakit ako. Basta ginusto niya daw po ako na po talaga. Paano kayo nagsimula? Pwede ba ikwento mo sa akin? Nagsimula po kami nung nagtatrabaho po siya sa Anpakwanan po. Tapos po ako napadaan po ako, naghahanap po ng panggatong. Yun po, nakita niya po ako. Hanggang po gabi-gabi po napunta na po siya sa amin. Kasi po mas matanda ang asawa ko sa akin. Ilang taon niya asawa? 37 po. Ikaw 33? 30 po. 30 ikaw. Yung asawa mo 37? Opo. 7 years lang naman. Tapos? Ngayon po, hanggang po inuwi na niya po ako dun sa Bicol. Pinakilala po niya sa magulang niya. Inuwi ka, pinakilala ka niya sa magulang niya. So, anong sabi ng magulang niya? Siyempre, ganyan na yung sitwasyon Ganito mo. na. Wala naman po. Kung sino daw kung gusto ng anak nila, so supportahan Ang nila. galing. So, anong taon kayo nagsama? 2014 po. 2014. So, ilang taon na kayo nagsasama? Mag 10 years yata po. Kaya nabiyayaan na kayo Ng ng 3 anak po. 3 anak. So, ano na ngayon? Nag-aaral din yung mga anak? Nag-aaral po. Yung 2 po.
Paano nga pala, Ate Annabel, pag magsi-CR ka? Inaalalayan po ko ng anak ko, kahit nahihirapan ang anak ko mag-alalay po sa akin. Sabi ko, kayanin niya kasi nahihirapan ako, wala naman tutulong sa akin. Hindi tayo ng anak, wala si Papa, nasa trabaho, tutulungan mo ko. Kasi nga nahihirapan si Mama, kung hindi lang ako nahihirapan anak, hindi ako maghingi ng tulong sa'yo. Kahit sobrang hirap po, pinipilit ko po para makagawa po din sa mga bahay, makalaba, makaluto, kahit po naulan, pinipilit ko pong maglakad, kahit madudulas na po ako. Kahit minsan po, wala kaming pagkain, katulad ko ngayon, hindi pa kami nanananghalian, anong oras na ho. Ay, hindi pa kayo nananghalian. Hindi pa ho. Anong oras kayo? Alauna na. Anong oras? Nga po, ma'am, hinintay ko pa po yung asawa ko pag uwi, kasi nga po wala pa ho kaming bigas po. Wala kayong bigas. Wala pa ho. Hintay ko pa po uwi ng asawa kong alas 5. So alas 5 pa kayo kakain? Opo. Ano ba yan? Pero nag-almusal naman kayo? Nag-almusal naman po kami. Pero ang lunch wala pa? Wala pa po. Mamaya pa po alas 5 pagdating ko ng asawa ko. Wala ka bang mga kapatid na nagpupunta dito para Wala po. makatulong? Nagsasolong anak lang po ako. Ay, solong anak ka lang. Opo, solo lang po. Kaya pala. Kaya po minsan nahirapan din po. Solong anak, wala akong tutulong sa akin kundi kami lang po. Wala pong kapatid na malapitan kasi nga po solo lang ako. Ganyan talaga yan, lagi mong hinahawakan. Opo, kasi minsan po na laylay ho, masakit na po. Ay, pag nalaylay doon, masakit. Masakit po. Kaya ho, dapat ho, ganito lagi, kailangan po upuan ko yung malaki ho. Paano kasya ho yung puwit ko po. Kasi pag naglaylay na, sobrang sakit po. Mabigat. Mabigat po, parang tubig ho. Parang tubig. Hindi yun ho. Ganito lang buhay ko din. Pag ganito ko po ho, kahit ho nahihirapan. Siyempre, alam mo, Annabel, ngayon pa lang kita nakita, na parang nakikita ko na kung gaano kahirap ang pinagdadaanan mo. Ano naman sinasabi mo sa sarili mo sa ganyan naging sitwasyon mo? Sabi ko sa sarili ko, pipilitin ko kahit mahirap. Kakayanin ko para ho sa 3 anak ko ho. Kahit wala namang ibang tutulong, kami lang ho nandito. Sabi ko, anak, pasensya na, ganito si Mama. Hindi kita asikaso minsan, kaya asikasuin mo sarili mo. Yan ho, sinasabi ko paulit-ulit sa kanilang 3 na pasensya na, ganito si Mama, may kapansanan. Kaya sabi ko, pasensya na anak. Kahit yung asawa kong malayo pa, nagtatrabaho. Tayo lang naman, anak dito, magtutulungan. Tayong 3. Kaya tulong-tulong tayo, tutulungan mo si Mama pag nahihirapan. Yun po, ganun lang po ang routine namin dito. Minsan madulas, so pinipilit kong maglabas so para wala akong panggato. Minsan nadudulas ko. Naghahanap pa rin kayo pang gatong. Opo, Napakabait ng asawa mo, no? mabait po. Kasi sa ganyan sitwasyon, minahal ka niya ng Tsaka buo. tinanggap niya po ako ng buong buo. Pinakilala ka niya sa magulang niya. Opo. Tsaka sa mga kapatid niya. So anong oras pa darating asawa? Alas 5 5 pa. po ho. Doon ng sa hapon. kayo kakain. Opo. Kawawa naman yung mga anak mo. Oo nga, yun, sabi ko may tinapay naman dyan yan muna, tiyagaan yung anak. Kahit si Mama hindi, basta kayo busog. Oo. Yun, sinabi ko, kainin yung tinapay yan. Okay lang si Mama na hindi makakain mga anak. Basta kayo busog. Okay lang ako. Basta pag-pray lang natin, ha? Opo. Wag kang mawawala ng pag-asa, Hindi ha? po, may darating na blessing din. Makakaahon din po kami. Basta tiyaga-tiyaga lang. Basta wag kang mawala ng pag-asa. At malay mo, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo dahil di ako mapaniwala sa sitwasyon mo, pero salamat pa rin ako sa Panginoon kasi nakarating kami at Thank you din po. nakita kita ng personal. Napansin niyo po yung comment at message ko sa inyo na one day, sana po ma-meet ko po kayo. Napapanood mo yung mga Opo. ginagawa ng Daddy Frankie. Opo, lagi po nakapalo po ako sa inyo. Ano naman ang pwedeng gawin ni Daddy Frankie para mapasaya kita sa araw na ito? Wala naman po kong hihilingin na iba kung ano lang po makakaya nyo. Malaking
blessing na po sa akin kung anong maibigay niyo po. Hindi po ako maghahangad ng kahit ano, yung kaya niyo lang po. Maraming makakapanood ng videos natin na ito. Marami akong followers. Pwede ka rin manawagan sa kanila, baka sakali, sa pamamagitan ng pag-upload, pag-share natin ng mga videos is, baka may makatulong sa'yo. Anong gusto mong sabihin sa mga followers natin? Gusto ko lang po sa makakapanood ng mga followers niyo po na sana matulungan nila ako maipagamot ng makalakad po ko ng normal, ng hindi po ganito. Gusto ko po gumaling din po. Kasi po, naawa minsan po ako sa anak ko. Na nahihirapan minsan. Anak ko pinipilit lang nila. Alam ko, tinitiis nila. Ayun po. Sana matulungan nila ako magamot talaga yung gagaling po ako. Siguro ito hindi ko alam mga kababayan, baka pwede siguro operahan, no? Baka naman po pwede. Walang sinabi ang ospital na pinuntahan nyo? Wala po. Wala silang makita. 2 ospital na po pinanggalingan namin. Pero dumadami. Nadami po. Lumalaki. Nalaki po siya. Ayun mga kababayan, no? Palaki ng palaki. Palaki po siya. Hindi po siya dati ganito. Sobrang liit lang po. Parang ganito lang po siya dati, oh. Hanggang ho, nalaylay na ho siya. Nababa ho. Ayan, ito na naman ho. May bago na naman natubo. Paano pag naligo ka? Naupo po dyan. Minsan po, tinataas ko po pa ako para lang linisan po ng ayos to. Diba? Paano pag matutulog na ganyan lang, nakahiga lang? Minsan po, tagilid. Dito lang po. Pero hindi po ako makatagilid sa kabila. Kasi po, pag tumagilid sa kabila, sobrang sakit po niya. Naalala ko yung asawa mo na napakabait dahil minahal ka niya ng buong buo. At ngayon, nagtatrabaho siya para sa inyo kahit anong hirap. Ano naman ang mensaheng ibibigay mo sa kanya? Kasi after all, minahal ka niya talagang ang pag-ibig talaga. Anong sasabihin mo sa asawa mo? Sasabihin ko po sa asawa ko, Mom, salamat kasi minahal mo kahit ganito ko. Tinanggap mo ko. Kahit maraming humahadlang sa'yo na wag akong mahalin mo. Hindi mo sila pinansin. Ako yung pinindigan mong mahalin. Ngayon po, nagpapasalamat ako sa kanya kasi kahit anong paniniraan nila, ako pa rin yung pinili mong mahalin. Ayun po. Pinaglaban ka. Pinaglaban niya po ako kahit sa amo niya, kahit ayaw ng amo niya po. Pati amo niya. Opo. Bakit ako pa daw po? Oo. Kasi marami naman dyan na matinong babae na walang kapansanan. Oo. Hindi niya po inalinta na pinaglaban niya po ko sa amo niya. Sagot niya, bakit kayo ba magpapakain sa amin, di ba? Ako naman. Ayun po, pinaglaban niya ako kahit kanino ho. Napakaswerte naman. Napakabait po ng Napakabait asawa ko. mo. Ay, sakit sa dibdib mga kababayan. Sige. Yan mga kababayan, sa mga kapanood ng videos na ito, pakishare po yung videos natin nang sa ganon na baka sakali may mga makatulong sa ating mga kababayan. May tutulong ako sa iyo at sana gumaan yung pakiramdam ninyo, no? Opo. Sa pamamagitan ng tulong na ibibigay ni Daddy Frankie. Wait lang, kukuha ako. Ate Annabel, dito kayo nakatira. Opo, dyan po sa maliit na barong-barong Pwede po. bang masilip? Okay lang po. Okay. Okay lang. Kaya mo? Pwede pong pahawak. Oh, sige, halika. Nahirapan ka maglakad. Mahihirapan po. Hindi ka na nakapag-tsinelas? Hindi na po. Hindi na po kasi ang chinelas. Paano yan pag walang mag-alalay sa'yo? Gapang. May tungkod po. May tungkol. Pasensya na po sa bahay namin. Oo, yung picture na pinadala. Papasok ako ha. Apo. Ito yung dito ka nakaupo. Opo. Yung picture na pinadala mo sa amin. Apo. Ayan po, ganyan po gawain ko. Ay, Iaangat. tataas mo. Ay, oo. Ayan, pasensya na po kayo. Okay lang. Ayan, Ganyan. ayan po. Ganyan. Hindi ka na nakalayo talaga, ano? Hindi na dyan lang po. Ikot-ikot. Pag Pwedeng humalayo. hawakan? Pwede po. Okay lang? Ay, parang may laman sa loob, no?
Sobrang laman. Ay, mga Tinidad kababayan. pati po dyan. Parehas. Ay, malamig to. Mhm. Pero yung paghawak ko na yan, nararamdaman mo. Ramdam po. Pag ho siya kinurot niyo, wala akong pakiramdam. Kapag kinurot. Pero pag sa loob, masakit na. Masakit po. Ito lang ang normal na Oo, paa. ito lang. Ganyan dati. Pero Oo. ito malaki na. Malaki na ho siya. Hindi na makapag-chinela sapatos. Ah, wala na. Kaya Wala na nakapaa po. ka na lang. Oho. Sige ate, ha? Huwag kang mag-alala. Sana makabalik kami dito. At Opo. ito, bibigay ako ng kaunting tulong sa'yo. Sana makatulong to. Opo. Ha? Bilangin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 para may pambili kayo ng mga gamit niyo. Opo. Maraming salamat po sa binigay niyo. Malaking tulong na po to sa pang-araw-araw namin. Makakain ng anak ko ng sapat po sa isang beses sa 3 araw po. Isang araw sa 3 beses po maghapon. Hindi na ho sila magugutom. Maraming salamat po, Daddy Frankie. Tsaka sa mga followers niyo po. Basta wag ka lang mawawala ng pag-asa. Malay mo. At gaya ng aking sinabi, sana makabalik pa si Daddy Frankie at Opo. kung ano ang pwedeng gawin. Pero sabi mo kasi napacheck up mo na sa ospital. Opo. Hindi naman nila nasabi. Hindi ho, wala talaga ho silang makita na x-ray na po yan. Wala ho silang makita. Anong payo nila sa'yo? Walang gamot na binigay? Ano man? Wala pong binigay ng mga gamot. Basta ho, hindi naman daw po yan agad nila, maasikas, hindi naman daw po pa emergency. Pag inoperahan po, kailangan po pag daw ho magpunta doon, emergency na. Kailangan pag pupunta sa ospital, kailangan yung mamatay-matay ka muna bago pumunta Yun doon? nga po. Ay, ba't ganun? Ewan ko po sa mga doktor. Pina-check up naman po para ho malaman kung anong Oo. condition po, kung anong sakit. Wala ho silang masabi. Dapat pupunta kayo doon. Sasabihin mo yung layunin mo. Gusto mong patanggal. Gusto Yun pa nga po, opera. sinasabi po namin, gusto ko pong patanggal po. Mm. Pero hindi naman daw po yung pang emergency. Yun lang po sinasabi nila. Hindi ho pang emergency itong sitwasyon ko po. Ano yan? Paano yan? Yun nga po. Hirap talaga mga kababayan pag mahirap ka dito sa Opo, Pilipinas. Yun No? nga po. Pag mahirap, wala. Hindi nila papansinin po. Sige. Ayan, mga kababayan. Mahirap sa dibdib na may mga kababayan tayong ganito. Sana malagpasan natin to. Kaya na sinabi ko, sana makabalik kami. Basta wag ka lang mawala ng pag-asa. Walang imposible kay God. No? Opo. Laban lang para sa 3 mong anak. At papasalamat din ako sa iyong asawa na after all, minahal ka niya ng Minahal niya buhat. po. Hindi ka niya pinapabayaan. Hindi po. Sana pagbalik ko, makita ko siya, makilala ko siya. Opo. Opo. Maraming salamat po. Napasyalan niyo po ako. Ayan. So, mga kababayan, kausapin mo na lang muli. Pasalamat tayo sa ating mga followers. Sa mga followers po, thank you po. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Basta ho, naiiyak po ako. Malaking tulong po to na pasyalan ako ni Daddy Frankie po dito. Paki-follow and share niyo po siya. Ayun, mga kababayan, no? Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo at pag hindi nyo pag-escape ng mga ads ay mas nakakatulong pa tayo, no? Wala na po akong masabi at bago po matapos ang bidyong ito, samantalahin kong magpasalamat sa ating mga kababayan na walang sawang tumutulong kay Daddy Frankie, lalong-lalo na po ang Team Rise Above headed by Tita Honey S. Kaya mga kababayan nating OFW, mga kababayan nating nasa ibang bansa, maraming salamat po sa inyong lahat. Tita Honey S, Linlin Garrido, at Lisa Liabres, Fardubi, Rosary Around the World, Mamin Daong, lahat po ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga tumutulong kay Daddy Frankie. Ma'am Jo Fernandez, lahat po kayo, shout out po sa inyong lahat. Kay Ma'am Carmelita po,
Ayan. Maraming salamat po sa mga itinulong ninyo sa akin, mga pagpapakulay ninyo, pag-support nyo sa akin. Eto po, ako yung magpapasalamat dahil nakatulong na naman tayo kay Ma'am Annabel. Ate Annabel, maraming salamat din po. Maraming salamat sa pag-support mo sa akin. Dahil sa panunood mo, pag-message mo sa akin, kaya kami nakarating dito. No? Sa laban lang. At higit sa lahat, wala nang iba at unang-una natin pagpapasalamatan dahil ano man ang nagaganap, ano man ang ating natatanggap ay siya lang ang may kagustuhan nito, kundi ang ating Panginoon. Siya ang lumikha sa atin, ang Diyos Ama. Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, ate, wag kang mawala ng pag-asa. Mag-pray ka parati tuwing umaga paggising mo. Pasalamatan natin na nagising tayo. At hilingin mo na lagi tayo nga pahabain pa yung buhay natin para sa mga anak mo, no? Opo. Maraming salamat. Maraming salamat. Laban lang. Laban lang po. Yun, ha? Opo. Laban lang para sa anak mo. Thank you so much. Thank you din po. Kuya, anong pangalan mo? Nathaniel po. Ilang taong ka na? 8 po. 8. Nag-aaral ka ba? Opo. Saan ka nag-aaral? Sa Bless po. Okay. Kuya Nathaniel, 8 years old ka na, di ba? Opo. Anong masasabi mo kay nanay? Anong tawag mo sa nanay mo? Mama po. Mama. Anong masasabi mo kay mama? Naawa ka rin ba sa sakit ng mama mo? Opo. Bakit? Kasi po ganyan po siya. Tinutulungan mo. Sabi ng mama mo kasi, pag mag-CR siya or pag may gagawa, ikaw daw ang tumutulong kasi ikaw ang panganay, no? Paanong paraan mo natutulungan si mama? Inaalalayan ko po. Ay, inaalalayan. Mabigat din ba? Magaan lang po. Kaya naman. Sabi ni mama, ikaw daw kumukuha ng mga panggatong ninyo. Ako po kumukuha. Ikaw kumukuha. Saan ka kumukuha? Doon po sa malayo. Sa malayo. Ang liit mo pa, nabubuhat mo? Kaya ko po. Kaya mo. Mag-iingat ka, baka may mga ahas ha, kasi bundok-bundok yan. No? Hindi ka natatakot pumunta sa bundok? Hindi po. Bakit? Hindi po ako takot. Hindi ka takot. Kasi kailangan no? Huwag mong pababayaan yung mga kapatid mo tsaka mama mo ha. Opo. Ano pangarap mo sa buhay paglaki? Pulis po. Maging pulis. Sige, basta mag-aral ka mabuti ha. Opo. Para matupad mo yung pangarap mo, para matulungan mo yung mama mo. Ipag-pray mo na hindi kayo magkasakit, no? Sana, paglaki mo, ikaw ang tutulong sa mama mo, ano? Opo. Okay? Anong sasabihin mo kay mama? Kasi si mama, kahit na nahihirapan siya, mabigat yung kanyang kabilang binti, inaalagaan pa rin niya kayo. Anong sasabihin mo kay mama? Anong mensahe mo kay mama? Kasi po, naawa pa ako sa kanya. Naawa ka kay mama. Bakit ka naawa? Kasi po ganyan po niya. Hindi po makalakad. Hindi siya makalakad. Gusto mo bang makalakad ng normal ang mama mo? Opo. Ipag-pray mo kay Papa Jesus ha. Na sana gumaling ang mama mo. Walang imposible pagka nanalangin tayo kay Papa Jesus, no? Sana lumaki kang bata, mabait na bata, ha? Sa papa mo naman, ano ang mensahe mo kay Papa? Ano sasabihin mo sa papa mo? Nagtatrabaho po siya. Nagtatrabaho siya. Sige. Thank you ha. Alis na ako. Mahalin mo yung mga kapatid mo ha. Opo. Ikaw ang unang-unang mag-aalaga at po-protection sa kanila kasi ikaw si kuya, di ba? Yung mga kuya gagawin ang lahat para sa kapatid. Okay? Pakamamahalin mo yung magulang mo, ha? Nathaniel, God bless you. Nathaniel, pag pumapasok ka sa school, magkano baon mo? Wala po. Ay, wala. Bakit? Kasi po wala po kami pera. Paano yan? Pagdating sa school, wala kang baon. Yung mga classmate mo may baon. Binibigyan naman po ako ni ma'am. Binibigyan ka ng teacher. Nakakaawa yung mga ganitong bata, mga kababayan. Pero wag kang mag-alala. Basta, hindi araw-araw ganyan ha. Alam mo ba, nung nag-aaral ako, grade 1 ako,
wala rin akong baon, pero nag-pray lang ako kay Papa Jesus. Naranasan ko rin yan, anak. Papasok walang baon. Nakikita ko yung mga classmate ko, sila may baon, ako wala. Iinom lang ako ng tubig doon sa poset. Pero tandaan mo, hindi araw-araw ganun, ha? Papakatatag ka. Apo. Naintindihan mo naman na yung sinasabi ni Daddy Frankie, ano? Apo. Okay, very good. Bigyan kita baon, gusto mo? Wala daw siyang baon kasi mga kababayan, nakakaawan. Oh, ang baon mo yan, ha? Ano sasabihin kay Daddy Frankie? Maraming salamat po. Okay. Share mo yung mga kapatid mo mamaya, ha? Sige. Okay, Nay. Bye-bye po.